Imagine, nagpapalamig ka lang sa labas ng bahay nyo. Tapos, bigla ka nga arestuhin ng pulis kasi hindi ka naka-t-shirt? Yan ang definition ng pamahalaan sa safer cities. Pero teka lang, safe mula saan? Panoorin na lang sa Balita with Feeling. Patuloy na umaaray ang publiko sa krisis na dinadanas ng bansa. Pero imbes na isolve ng gobyerno ang pasanin at namumuong dismaya ng ordinaryong Pilipino, bakit naman ganito ang sagot? Yung mga rugby boys dyan, yung mga geng-geng dyan, yung mga gago sa kalye dyan, magtago na kayo, umuwi na kayo pag 10 o'clock, uhulihin namin kayo. Nakahubad ka sa labas ng bahay in the summer heat. Huli, minor na walang patunay na nag-aaral sa labas past 10 p.m.? Huli, bakit naman ganun? Safer Cities Initiative daw ang tawag ng DILG sa kampanyang ito. At mahigit 48,000 na ang naiulat na hinuli ng kapulisan sa unang 3 araw pa lang ng implementasyon. Curfew, hulihan ng walang basihan. Bawal gumala at your own will, na para bang martial law? Tanong tuloy ng progressive groups, Iron Fist talaga ang solusyon sa problema ng bansa? Safer cities o fascist cities yan? Ayon sa National Union of People's Lawyers, hindi lang anti-poor at pasista ang inisyatibang ito. Wala rin umano sa mandato ng DILG na maglabas ng mga batas. Kongreso at local government units lang sa pamamagitan ng mga ordinansa ang makakagawa nito. Dagdag ng grupo, kung seguridad ng publiko sa mga syudad ang problema, hindi naman mass arrest ang solusyon. Lalo na sa mga taong walang ginagawang krimen at naglalakad lang sa kalye. Like, hello, karapatan natin maglakad freely. Kaya nila, stop this madness. Giniit ng grupo na palayain agad ang mga hinuli at mapanagot ang mga nasa likod ng kalokohan ng kampanyang ito. O siya, hanggang dito na lang muna. Hanggang sa susunod na balita with Feelings. I live in it, breathe in it. It's more than just me, I believe in it. I'm holding it one.